no? Pero majority of us ay hindi nagkasakit o nagkasakit man mild lang. Amen. Purihin natin ang Panginoon sapagkat ikaw ay iningatan ng Diyos. Amen po ba? Sino po ba? Meron po bang nakulong sa atin dahil marami tayong utang? Oh, wala naman, ano? So, ibig sabihin, bababawan natin ang tanong. Meron po bang ni minsan sa inyo isang araw ay nagutom? Ha, nagutom dahil walang makain. Ha? Wala. O baka nagdiarrhea dahil sa sobrang kain. No? No? Pero walang nagutom. Praise God kasi pinuprovide ni Lord lahat ng ating pangangailangan. And I do believe this 2026 is more than enough. Abundant blessing ang ibibigay ni Lord sa atin. Amen? Sino pong naniniwala? Kung ikay naniniwala, sabihin mo sa 3 tao, ako yon, ako yon. Ako yon, ha? Ha? Ako yung pagpapalain ni Lord. Sabi mo, ako yung pagpapalain ni Lord ngayon 2026. Amen? Hallelujah. Sige, palakpakan natin si Lord. Ano? Kung marami ka naranasan na mga lungkot, ano? Pero ang sabi nga nung ating kalimutan mo na yung mga kalungkutan, yung mga setbacks, yung mga nakaraan mo. Kung hindi maging excited ka ngayong 2026 sapagkat ngayong 2026 there is unlocking of divine favor of God. Amen. Hallelujah. Yung mga divine favor of God i-unlock ni Lord ngayong taong ito. But there is a key, ano? Kasi kung tingnan natin ang lock o ang kandado. Ano po sa Ilocano ang lock? Tulbik? Tulbik. Sa Cebuano, sa Bisaya, ano ang lock? Kandado. No, parang Pilipino din. Sa Kapampangan, kandado din. Kandado din. Sa Iloilo. Oh, kandado din, ano? So, kandado ang gagamitin natin, ano? So, ngayong 2025, maybe some of our blessing ay nakalak pa. Nakakandado pa. Ano? Ngayon, sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano mabubuksan ang mga kandado. Parang hindi kayo excited Ano? Amen, no? Bubuksan ni Lord ang mga kandado sa buhay natin sa taong ito. Amen. So, bago tayo magpatuloy, tayo muna tumayo, mga kapatid, at magbigay galang tayo sa Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ang pinakamataas na salita sa mundong ito. Ang iyong salita ang nagtuturo, nangungusap, nagkukorek, at naguutos sa amin kung ano ang aming dapat gawin upang kami ay mamuhay ng may kasiyahan, mamuhay ng may kapayapaan, mamuhay ng may kagalakan, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahalan. Panginoon, ang iyong salita ay nakakahiwa din kung kami, Panginoon, ay disobedient sa iyo. Pero Lord, salamat po dahil tinuturuan mo rin kami sa pamamagitan ng iyong mga salita. At Lord, salamat dahil hindi ka nagsasawa sa amin. Bagamat kami pasaway, bagamat kami, Panginoon, ay kadalasan ay matigas ang ulo, disobedience, stubborn, but Lord, you're still faithful and just to forgive us, O Lord. Ama, sa umagang ito, let your word strike in our hearts. Walang matigas na puso na hindi kayang basagin ng iyong mga salita, Panginoon. At matuto kaming magpakumbaba, matuto kaming
mag-lay down sa iyo ng lahat ng aming kataasan, ang lahat ng aming pride ay maibaba namin sa iyo sa araw na ito. Pinupuri ka namin at niluluwalhati sapagkat iyon ang nararapat sa iyo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen and amen. Sige po, tayo po yung makakaupo na. Ano po? So, nakita natin na ang Diyos ay may plano sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may plano sa iyo si Lord. That's why He said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you." Ang sabi ng Diyos, meron akong plano para sa iyo, Jackie. Ano? May plano ako para sa iyo, Nena. Ano? May plano. Hindi po ako walang respeto ha, kundi inaano ko lang para, para ano. May plano ako sa iyo, Mikmik, ngayong taong to. Ano? May plano ako sa iyo, Leia, ngayong taong to. Ano? And the plan of God in our life ay, says the Lord, ang sinabi ng Panginoon, they are plans for good and not for disaster. So, ibig sabihin, if the plan of God for you is for good, you cannot experience disaster ngayong taong to. Ano? Bakit? Kasi may plano ang Diyos na mabuting bagay sa iyo. But take note, mga kapatid, hindi lahat ng plano ng Diyos na mabuti ay mabuti ang dadaanan mo. Na? Kasi, ang plano ng magulang mo sa iyo ay makatapos ka ng pag-aaral. Kaya, anong gagawin mo? Mag-aaral ka. If your parents want you to finish your study, you need to study. You don't need to have a boyfriend on your study. You don't need to have a girlfriend on your study. Why? Because your focus is your study. Na? Kaya nga nagkawindang-windang ang pag-aaral ko dahil dyan sa mga ganyan bagay ano. Kasi, imaginein mo, sabi ng nanay ko, yung kuya mo nakagraduate na ng engineering. High school pa lang ako noon. Dapat ikaw engineer din. No? Ang nangyari, gingineer. Ano? Kasi habang ako'y pinag-aaral, wala akong ginawa kundi na doon kay Aling Susan, nakikipag-inuman sa halip na nasa klase. No? Kaya ano nangyari? Naging gingineer. No? Kaya kung ang pangarap ng parents mo sa iyo ay makatapos ka ng pag-aaral, dapat lalakaran mo yun. Kasi yun ang good plans sa iyo ng parents mo. Hindi po ba? Alam nyo, there's a lot of student na nakatapos ng pag-aaral ng napakahirap. Hindi po ba? May mga nagtitinda ng balot, may mga nagtitinda ng gulay, may mga nagtitinda ng pandesal para lamang makatapos ng pag-aaral. Ano? Pero tayo, wala na tayong magagawa kung hindi tayo nakatapos, no? Wala na, no? Kaya ang gawin na lang natin, ayusin natin ang buhay natin kay Lord para yung good plans ni Lord sa atin ay manatili. Amen po ba? Amen. Sino po ba ang mga bulakbol dito? Ako lang ba? Ano? Pero praise God, kahit bulakbol ka, nandito ka. Amen? It means, ibig sabihin, kaya pang i-correct ni Lord. O, yung dinaanan mong baluktot, itinutuwid ni Lord ngayon. Amen po ba? For I know the plans I have for you, says the Lord, plan to go for good and not for disaster, to give you a future and hope. Ano? Sabi sa King James, to give you a good future and hope. Ano pa? So, kaya napakaganda ng plano ng Diyos at gusto ko itong ilagay sa isip nyo ngayong first week of January that God have a plan for you this year. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng plano ng Diyos ay smooth. No?
alam niyo po sa dagat, no? Hindi ko umalis ka ng dalampasigan ay payapa ang dagat, hindi ka nakakasiguro na makakarating ka sa kabilang ibayo ng payapa. Ano? One time, papunta po kami ng Mindoro. No? Pag alis namin ng Batangas, napakapayapa ng dagat. Pwede kang ngang manalamin sa tining ng tubig, ano? Talagang napakapayapa ng dagat, ano? Nakasakay po kami sa Roro during that time kasi meron po kaming dalang pick-up truck, no? So nakasakay kami, no? Tapos tinitingnan ko, wow, ang ganda naman ng panahon, ang payapa ng dagat. Take note mga kapatid ha, if you are in Mindoro, if you are in Batangas Terminal, tanaw mo yung Mindoro. Ano, malayo yun, pero tanaw mo yung bundok na, yun yung Mindoro, no? Ibig sabihin, hindi napakalayo ng distance ng Batangas to Mindoro, hindi napakalayo. So, nag ano kami ng banayag, ano, parang banayag whiskey, no? So, ano? Tapos, maya-maya naglabasan po yung napakaraming dolphin. Lalo kaming nag-enjoy, ano? Kasi yung mga dolphin naglabasan ganun, ano? Tapos yung ang cute na maliliit na dolphin, ganun-ganun lang silang ano? Enjoy na enjoy kami ay nadito sa kabilang side. Yung mga pasahero lahat nadito sa kabilang side, ano? Naku, sabi ko baka tumagilid yung barko, no? Pero after that dolphin, nawala yung mga dolphin, nagsimula ng ano kaya baka tagilid ang barko kasi nagano na. Ano? Nasa tapat na po kami ng Isla Verde, ano? Nagano na. Maya-maya nagano na. Maya-maya nakikita ko na yung ano, yung gumagano na yung sinasakyan namin barko. Minutes lamang, mga kapatid. Tanaw mo na yung dulo ng alon. Ayun yung alon. Yun yung dulo ng alon. Nandito kami. Ayun yung alon. Ayun yung alon. Tapos, aakyat yung barko. Tuk. Tapos, pagdating ng barko sa itaas ng alon, ayun naman yung dagat. Baksak uli yung barko. Kaya hindi lahat ng journey natin ay smooth sailing. May dadaanan kang unos. Diba sila Jesus? Pero kahit na may unos, si Jesus lang natutulog lang sa likod ng bangka. Panghawakan mo na may purpose at may plano ang Diyos sa iyo, kahit dumaan ka ng rough road, manatili kang hinahawakan mo ang plano ng Diyos. Tandaan mo ang linggong ito na hindi ko sinasabing wala ka ng problema sa 2025, ang gagawin mo na lahat ay mag-enjoy. No! Because everyone need a test to become mature and to upgrade your faith. Amen po ba? Ay kahit sa pag-aaral, hindi ka naman makakapasa kung walang test. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, ang panghawakan mo ay ang pangako ng Diyos sa iyo sa unang linggo ng January na may plano ang Diyos sa buhay mo, may plano ang Diyos sa finances mo, may plano ang Diyos sa relationship mo, may plano ang Diyos sa trabaho mo, may plano ang Diyos sa pamilya mo na sila'y makakakilala sa Panginoon. Kaya, praise God, dahil ngayong unang linggo, i-unlock ni Lord ang mga nakakandado pa sa ating buhay. Amen! Hallelujah! So, dito po, kailangan natin, to activate, ang ating pananampalataya, we need to trust God. Parang layat na nakarinig, ano? We need to trust the Lord 100% para ma-activate yung mga nakalak sa buhay natin. Amen po ba? So, faith is the key. No? Faith is the key. At lagi kong sinasabi that the faith
is the things na hindi mo pa nakikita. Pero natatanaw mo na. Ano? Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita. Halimbawa ngayon, nananalangin ka na, Lord, ma-PR na po ako. Hindi mo pa nakikita ngayon, pero tanaw mo na, ayun, nadun lang sa banda ron. Kailangan mo lamang i-activate yung pananampalataya mo. Panginoon, hindi mo ako dadalhin sa lugar na ito upang ipahiya sapagkat ang pagkatawag mo sa akin sa Deuteronomy 28, you said that you call us as a head and not a tail. Ano? Hindi ka buntot. Kung yung iba nga, some of us here, ay mga impossible na yung aming mga status nung araw ay mga impossible dreams na. Ano? Pero ginawa ng Diyos na possible. Bakit? Kasi nagtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya God used even the disaster used by God to bless you. No? 'Di ba? Ikinukwento ko sa inyo, tinetestify ko si Ate Soyla. Ang daming sinira ng bagyong Undoy. Yolanda pala. Yun, alam na. No? Ang daming sinira ng bagyong Yolanda. Disaster. Pero para kay Ate Soyla, blessing. Kasi dahil sa bagyong Yolanda, in-expedite ng Canadian government ang lahat ng application ng mga taga-Liti. Ano? Ay, taga saan si Ate Soy? Taga-Liti. Wala naman siya dyan eh. Oh. Kaya, yung mga anak niya ay nadala niya dito. At siya ay naging permanent residence galing kay Yolanda. Pero galing kay Lord yon. Pero si Yolanda ang ginamit ni Lord. Kaya even the disaster can use by God to bless you. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen! So, hallelujah! So now, may pag-uusapan tayo na ito'y narinig nyo na. Alam kong ito ay narinig, nabasa nyo na. But tingnan natin kung papaanong kumilos ang Diyos at tingnan natin kung anong mga katotohanan ang makikita natin dito. Ano po? Our text, ito po. Kilala niyo po yan. Yan po ay si Elijah at ang babaeng balo. Alam niyo po sa Bible, ang mga balo ang bine-bless ni Lord. No? Laging ang concern ni Lord, kaya laging may special mention sa Bible ang mga widow. Dahil mahal na mahal ni Lord ang mga widow. Ano pa? Kaya, ito po yung story ni Elijah at ang babaeng balo. No po? Tingnan po natin. So, basahin po natin sa 1 King, chapter 17, beginning verse 7 up to hanggang sa 24 yata, I think. But after a while, the brook dried up, for there was no rainfall anywhere in the land. Bibigyan ko po muna kayo ng konting background. Ang senaryo pong ito ay inutusan ng God sino nga? Si Elijah. Si Elisha ang nasa isip ko eh. Kasi nakita ko si Brother James, no? Kaya si Elisha nasa isip ko. So, yung hindi nakarelate, bahala kayo sa buhay nyo, no? Yung mga anointed yan, ano? Kung siguro si Brother Orlan, nakita ko rin, Elisha din yun. No? So, inutusan ng God si Elijah na pumunta ka doon, sa desert, doon sa ilang, sapagkat meron doong brook. Alam niyo po yung brook? Bukal. No? So, dahil doon, pakakainin ka, ipoprovide ko ang pagkain mo. Kasi bakit? Drought. Tagtuyot. So, doon lamang siya makakakuha ng tubig. Ano po? So, may tubig doon, at alam natin ang kasaysayan, that every morning and afternoon, the raven, o ang uwak, delivered a steak to Elijah. Nagdi-deliver ang uwak ng
ng karne kay Elijah. No? Sana all. No? Pa-steak. Imagine mo, araw-araw steak ang ulam, ang pagkain ni Elijah. At take note ha, ito ang kauna-unahang skip the dishes. Ano? Ha? O ano pa? Ano yun? DoorDash. Ano? Uber Eats. Ano? Lalamove. No? Hindi ba? Ito, at take note ha, akala nyo si Lord ay late? Late sa ano? No. Bago pa nauso yung bago pa si Brother Jill nag-skip the dishes, nauna na ang mga uwak sa kanya. Ano? So, ha? At kung mag-deliver pa yung uwak, fresh na fresh. Ano po? So, kaya, nakita natin kanina, sinabi ko doon sa Jeremiah 29:11, even the disaster can use by God to bless you. Even the animals or the birds can use by God to bless you. Kaya hindi mo dapat pagdudahan ang Diyos na ito eh. Bakit? Imaginein mo, yung uwak, carnivorous yun, at gustong-gusto no ng karne, pero siya pa rin ang ginawa ng Diyos na tagapagdala ng karne. At hindi man lang niya matikman yung karne na ibibigay niya kay Elijah. Bakit? Magagalit si Lord. Ano? Ikaw kaya, halimbawa, anong favorite mong ulam? Anong favorite mong ulam? Sige, magsabi ka. Si Sister Mavic. Lahat, alam ko, lahat paborito ni Sister Mavic. Obvious naman, ano? Ano? Si Ate Pemi, ano favorite mong ulam? Gulay daw. Ano? Okay, gulay. Lagyan natin gulay. Halimbawa, tinawag ng Lord si Ate Pemi. Okay, Pemi, pumunta ka, saan ba? Sa Jasper. Doon sa Jasper. Ano? Winter. No? Ngayon, ako ang bahala sa iyo. Ang magdadala ng gulay kay Ate Pemi pag hindi kambing ay usa. No? Hindi, bakit? Kasi yung kambing, yun nangangain ng gulay yun. Ano? Pero, pagdating doon, baka sabihin pa ng kambing, Pemi, walang bawas yan ha. Oh. Di ba? Ganon si Elijah. Walang bawas ang dinadala ng uwak sa kanya, even though ang uwak ay carnivorous, pero walang bawas. Kaya ngayon 2026, bibigyan ka ni Lord ng walang bawas na pagkain at pagpapala. Amen. Hindi babawasan. Hindi kayang bawasan ng demonyo ang blessing na ibibigay sa iyo. Bakit? Kasi magagalit si Lord. Amen po ba? Kaya, mga kapatid, ano? So, tuloy natin. So, but after a while, ano, pagkatapos ng mga bagay-bagay, ang sabi diyan, natuyo na yung ano? Natuyo na yung brook. Ha? For there was no rainfall kasi walang ulan kasi ano, sinabi ni Elijah na ano, huwag uulan ng ilang taon. 3 years na hindi uulan. Imaginein mo yon, ano? Talagang tuyong-tuyo. So, anywhere in the land, kahit saang paligid, walang ulan. At ano, yung inaasahan ni Elijah na bukal, nakuhanan niya ng tubig, ay natuyo na rin. Anong katotohanan dito mga kapatid? Hindi natin pwedeng panghawakan ang mga bagay na akala natin ay nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Because there is a time that if God wants to dry up your source of your income or your source of your pangangailangan may needs, pwedeng ma-dry up yan. Ibig sabihin, there is no permanent in this world. Alam niyo po mga kapatid, nung ako'y tinawag ng Panginoon upang magpastor, ako po'y magandang trabaho. No? Nasa company ako, isang malaking company, nasa Pinma Group of Companies po ang aming company, which is Bacnotan Steel Corporation.
At ako po ay acting purchaser na noon. No? Maganda ang bihes, maganda ang sweldo, may sariling sasakyang service. Ano? Ang ganda. Tapos, ang mga kaharap kong tao, mga malalaking tao, mga supplier, ano po. Kaya, praise God, kaya ako po yung noon pa man, hindi na ako bago dun sa mga kumain sa mga five-star hotel, no? Dun sa mga sikat na restaurant, mga aristocrat, mga ganyan. Kasi doon kami nagmi-meet ng mga supplier. Ano, doon kami nagmi-meeting sa Diamond Hotel, mga ganyan. Doon kami nagmi-meet. Kaya hindi na ako noon bago. Ang ganda ng buhay ko noon. And yet, akala ko, kaya nga po si Sayo noon ng bata, kaya nga po siya ay blessed eh. Nung bata, lahat ng laruan, gusto meron, may bisikleta, may kaya nung dalawa yung lumabas, kawawa, dahil ang pinakakain ko na lang sa kanila, tricycle driver na lang si pastor noon eh. No? Tama na yung tumpok-tumpok na no? Kaya siguro si Dave hindi lumaki eh. Kasi tumpok-tumpok na isda na lang binibili ko noon eh, 10 piso eh. No? So, akala ko noon, secure na secure ako sa trabaho ko. Ano? Pero biglang nagkaroon sa amin ng redundancy, yung ganon. At ako ay natanggal sa trabaho. Hindi po ako rack and file, hindi po ako sa production nagtatrabaho, management ako. Pero bakit ako'y nagtataka? Bakit ako nakasama dun sa mga natanggal? Ano po? Ang sabi sa akin nung pastor ko, bago pa ako natanggal, sinasabi na sa akin, alam mo, pinakita sa akin ni Lord, tinatawag ka ng Panginoon. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, hindi ako naniniwala. Ang ganda ng trabaho ko, iiwanan ko ba to? Di po ba? Ha? Lagi akong, kahit hindi ako engineer, sabi ko nga sa'yo, engineer ako. Ang tawag ng mga supplier sa akin, engineer, no? Akala nila, engineer ako. Pero, natanggal ako doon. Ano po? Ibig sabihin, na dried up yung aking brook. At hindi ko maintindihan, sabi ko, patay. Si Sayon noon ay pa lamang, preschool pa lang. Tapos umuupa kami ng apartment. Tapos patay, wala akong trabaho. Hindi po ba? So, pero alam nyo, makikita nyo na kahit i-dried up ni Lord, ang source of income mo, basta't ikay susunod kay Lord, gagawa siya ng paraan. Ano po? So, hindi naman kami namatay. Buhay pa nga ako ngayon eh. No? Hindi naman kami namatay sa gutom. Ano? So, kaya makikita mo, ito si Elijah, sabi niya, dry na. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na dadry yung ATM mo, wala nang pag-asa. Sometimes, tinitingnan lang ni Lord kung ano ang reaction mo. Ikaw ba'y takot na takot pag $100 na lang ang laman ng internet banking mo? O takot na takot ka ba pagka 50 na lang? O takot na takot ka ba pag 20 na lang? Si Brother Dar nga, magkano yun? 70 cents? Oh, 73 cents? Hindi naman siya natakot eh. Oh, hindi ba? Kaya, ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Pag nakita mo na 0-0 na ang bank mo, hindi mo nakikita na meron sa una noon na 10. O kaya ay 3 0 at 10. Ano? Ganun dapat ang tingin mo. Wow, Lord! Ang dami nito ah! Oh, di ba? Ay pananampalataya mo yun eh. Alam niyo, meron tayong isang kapatid, Hindi ko sasabihin ko sino. Dumating sa point itong taong ito, nangungutang sa akin ng $200. Baka naman may $200 ka, transferan mo naman ako kasi short ang pambayad ko sa bills eh. No? Nagkamali kami. Nagkamali kami nila sa Sa halip na 200, 400 ang nai-transfer namin. Kasi nag-transfer siya ng 200, nag-transfer din ako ng 200. Sabi niya,
nag-transfer na ako na to. Ha? Nag-transfer din ako eh. Eh di, 400 ang naibigay natin. Tayo ngayon nang walang pambayad. Di ba? Hindi ba? Di ba? Pero ano sabi ko? Si Lord ang bahala. Ano? After 3 days, mga kapatid, 3 days lang. Ilang araw na buhay si Jesus? 3 days. Nabuhay na maguli ang aming pambayad. Ano? After 3 days, tumawag sa akin yung tao. Excited na excited. Ano? Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit? Parang tuwan-tuwa ka? Naku, napakabuti ng Panginoon. Akala ko, kaya sinabing napakabuti ng Panginoon, kasi nga, sinenda namin ng sobra sa kanyang inihiram. No? Sabi ko, bakit? Alam mo ba, na siguro mga 2 months o 3 months ago, nag-apply ako sa ganito, sa government ng ganito. Alam mo bang na-approve? Suntok sa buwan yon, sabi niya, pero pinanghawakan ko sa pananampalataya ko. Alam mo bang binigyan ako ng government ngayon lang ng $26,000. Pwede ba plakpakan natin ng Panginoon? Amen? Sabi ko ngay, wow. Yung 400 babalik. At may kasama pang samsam. Bakit? Eh, binless niya kami. Bakit? Eh, nakita niya yung sa pangangailangan niya. Tumulong ka eh. O, in return, dinagdagan pa. Oh, amen? Kaya na, mga kapatid ha, kahit dry up na, huwag mong titingnang wala. Bakit? Kasi hindi magiging Jehovah Jireh si Lord sa'yo pag hindi mo pinanampalatayan. Amen. So, continue. The Lord said to Elijah. Sino nagsabi kay Elijah? Si Lord. Go and live in the village of Serep. Sa Tagalog, Serepta. Sa English, Serephat. Near the city of Sidon, I have instructed a widow there to feed you. Okay, tingnan natin ang katotohanan ha. Ang sabi diyan sa verse 8, ano po? God gave an instruction to Elijah. Anong instruction ni Lord kay Elijah? Go. Mga kapatid, alam mo ba, sometimes, kaya nadidelay, ha? Ang mga plano ng Diyos sa buhay natin, kasi hindi tayo nakikinig sa instruction ng Diyos. Ang bawat isa sa atin binibigyan ng instruction ni Lord. Eh paano mo malalaman ang instruction ni Lord? Ayaw mong makinig. Paano mo malalaman ang instruction ni Lord? Hindi ka nagbubukas ng Bible. Ano? Eh yung instruction ni Lord doon sa manual. Ang manual ay instruction. At ang manual ng tao, ng buhay ng tao, ay Biblia. So, para malaman mo kung paano mag-operate ang isang laptop na ganito, ang isang piano na ganito, ang speaker na ganyan, you need to consult the manual. Ang manual ng buhay ng tao ay Biblia. Kaya kapasemplang-semplang ang buhay mo dahil mali ang saksak mo. 110 lang ang balls ng buhay mo, sa 220 mo isinasaksak. Dito ako sa lotohan, baka ako'y dito. Tataya ako sa loto. Dahil dito, mananalo ko. 220 yung sinasaksakan mo, 110 ka lang. Ano ang 110? Mabagal, naghihintay. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Sabi sa Isaiah. Laging si Lord, laging ang gusto ni Lord, naghihintay ka. Ikaw laging nagmamadali. Kaya sa halip na makatapos ka ng kolehiyo, karera ang tinapos mo, karera di lampin ang inabot mo. Ano? Bakit? Nagmadali ka. Ang sabi ko sa iyo, pag ang level ng buhay mo ay sa pag-aaral, mag-aral ka
huwag ka munang mag-boyfriend. Amen. Amen po ba? Ngayon, yung mga nagkasala dati, humingi nila ng tawad kay Lord. Lord, patawarin mo po ako. Naging karera de lampin ako eh. Ano? Kaya, mga kapatid, ano? Tingnan natin, ha? Ang sabi ng Lord, ang instruction ni Lord kay Elijah, go. Go is an action word. Ha? Pag sinabi mong go, dapat ikaw ay, aalis. Dapat ikaw ay gagalaw. Galawin mo katabi mo, baka hindi na nagalaw. Ayan, yugyugin mo. O, galaw-galaw, galaw-galaw. Baka ma-stroke. No? So, ang sabi ni Lord, go. Alam mo bang ganyan din ang sabi ni Lord sa atin? Di ba ang sabi niya sa Matthew chapter 28, go and make disciple for all nation. Kaya, ang sabi ni Lord sa iyo, go. Ang sabi ng Lord kay Elijah, go and live in the village of Serephat. Hindi lamang siya pinapupunta doon, ang sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon at manirahan ka doon. Ganyan din ang sinabi ni Lord sa iyo, nung nasa Pilipinas ka, go to Canada and live there. Amen? Pwede palakpakan natin si Lord. Kaya sabi ko sa iyo, bakit ka pinapunta ni Lord dito? Para Para magkaroon ng napakaraming sakit ng ulo sa iyong mga papel? No! Ang sabi ni Lord, go and live there. Why? Because God used you here. Praise God. Imagine mo, sa dami ng Pilipino, ikaw pa napili ni Lord na gamitin at dito pa sa Canada. Kaya nga lagi yung tinetestify ko noon, akala ko pang tribu lang ako eh. Pero yung pala, dito pala ako gagamitin ni Lord. Go! Kaya pag sinabi ni Lord sa yung go, iwanan mo na yung bisyo mo. Go! Iwanan mo na yung iyong mga pinagkakaabalahan. Go! Iwanan mo na yung pagiging chismosa mo. Go! Hindi. Dapat go ka na ng go. Pag sinabi ni Lord na go, let go! Amen. So, ang sabi niya doon, tingnan niyo ha, pumunta ka daw sa Seraphat, near the city of Sidon. Eto ang maganda. I have instructed a widow there to feed you. Pag pinapunta ka ni Lord sa isang lugar, wala ka pa doon, naka-ready na ang blessing mo doon. Naka-ready na ang pagkain mo doon. Kaya pag pinapunta ka ni Lord paglinggo dito, wala ka pa dito, nakahain ang pagkain dyan. Diba? Totoo, hindi. Biro mo pupunta ka dito, wala kang kadala-dala. Pag alis mo, may samsam ka pa. Hindi ba? Di ba alam nyo tayo, napakaganda ng problema natin eh. Ang problema, alam mo, pag kayo nakarating sa Mindanao, nagkukwentuhan kami ni Ate Medi kahapon, kagabi, nasa amin si Ate Medi. Sabi niya, alam mo, nung sumama ako sa Mindanao, ayan, sila Pastor Dave, last year, alam mo, nung sumama ako sa Mindanao, sabi niya, dun sa Sambioleta, awang-awa ako sa mga bata. Sabi ko, bakit? Kasi inaano ko siya, ako alam ko na yun. Year 2000 pa, 1999 pa, alam ko na yun. Dahil nagsimula kami dun sa Mindanao, 1999. Year 2000. Sabi niya, imaginein mo, nagsaing kami, naglagay ng pagkain. Alam niyo po doon, tingnan niyo kung gaano katatalino ang mga Pilipino, Tayo dito, pag walang disposable, hirap na hirap tayo, hindi tayo makakain, Alam niyo doon kung anong ginagawa nilang kainan? Yung katawan ng saging. Yung katawan ng saging. Titibain nila yung katawan ng saging, tapos puputol-putulin ganyan, Tapos doon, kaya lang, mahirap yung pag may sabaw, kasi kailangan pag may sabaw, mo. So, inilagay daw nila yung pagkain, abot sa mga batang maliliit, ako alam ko na yun eh.
Abot sa mga batang maliliit. Alam mo ba yung mga bata, hindi pa nabibigyan ng ulam, kain sila ng kain ng kanin. Kanin lang as in. Kasi sabik na sabik sila sa kanin. Bakit? Ay ang kain lang nila lagi do'y gabi at saka balinghoy. Kamuting kahoy. Kaya nung pag sila nakakakain ng bigas, hindi bigas, ng kanin, talagang sabik na sabik sila kahit walang ulam. Hindi na nga nahihintay yung ulam, wala akong pakalam sa ulam basta may kanin. Ano? Ganon. Ano? Kaya, ikaw, nung pinapunta ka ni Lord dito sa Canada, inihanda na ni Lord ng pakakainin kanya dito. At pag ikaw ay umalis sa inyong bahay, ha? Hindi ka na nakakain ng breakfast. Bakit? Dahil nagmamadali ka at ayaw mong malate. Pagdating dito, may kakainin ka. Ganon si Lord eh. Hindi ka papupuntahin ni Lord sa isang lugar na ikay magugutom. Ano pa? Wala ka pa sa lugar na yon, nakaprepare na ang blessing mo. Wala ka pa sa lugar na yon, nakahanda na ang kakainin mo. Wala ka pa sa lugar na yon, nakahanda na ang tutulugan mo. Kasi sabi ni Lord, and live there. Paano ka matitira kung wala kang titirhan? Nakahanda na ang titirhan mo. Kaya nga si Lord, eto, mga kapatid, kuhanin nyo to. Kaya nga si Lord, pansamantalang umalis. Si Jesus. Sabi ni Jesus, ako muna'y aalis upang ipaghanda ko kayo ng inyong matutuluyan. Sapagkat sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Take note, pag si Lord nag-bless, hindi ka bibigyan ng kubo, bibigyan ka niya ng mansyon. Amen? Kaya lang tayo mga Pilipino, masyado tayong poverty mentality. Ang itinuro sa ating kanta, bahay, kubo, kahit munti. Kubo na nga, munti pa. Mabuti ngayon, nausin na yung modern bahay kubo. Naka-aircon, di ba? Kaya alam mo, anong minana ng ating mga tayo noon? Mahirap lang kami. Wala kami. Kaya ang mga tao, nagkaroon ng kaunting biyaya. Talagang tagong-tago, may bulsa sa balat. Kasi takot maghirap. Kasi yun yung mindset. Ano? Di mo mga Amerikano, I believe I can fly. O ganun ang kanilang mga, ang kanilang mga kanta. I believe I can reach the sky. Dapat ganun mataas ang pangarap. Tayo, bahay, kubo. Kubo na nga, kahit munti. Hindi ba? Tapos, nagtayo ng mga samahan. Samahan ng mga maralita. Samahan. Hindi ba pwedeng samahan ng mga mayayaman? Bakit puro maralita? Samahan ng mga dukha. Ikaw na lang. Biruin mo, anak ka ng Diyos tapos dukha. Hindi mo ba? So, pakakainin ka. Sabi sa katabi mo, pakakainin ka ni Lord. Huwag kang mag-alala, ngayong taong to, pakakainin ka ni Lord. Ano? Sabi nung iba, Pastor, ayoko naman ng pagkain na bibigay. Kasi pids daw, pids. Ayan pid. Pagkain ng baboy yun sa kamanok. Yung pids. Ano? So, amen. Okay, tuloy. So, he went to Zarephath. As he arrived at the gates, nung siya'y dumating of the village, dumating siya sa gate ng village, he saw a widow gathering sticks. Nakakita siya ng balo. Anong ginagawa? Nangangahoy. Tingnan itong balong ito, ha? Para din Pilipino to, Nangunguha ng maliliit na kahoy. Sticks lang ang kinukuha. Bakit? Kasi ang kanyang iniisip, maliit lang ang lulutuin niya. Di ba? So, nangunguha siya ng sticks. And he asked her. Ngayon, nung makita niya ang balo, Nung makita niya ang balo, sinabi niya sa balo, anong sabi niya? Would you please bring me a little water in a cup? Anong situation? Sa senaryo natin. Tagtuyot. Mahirap ang tubig, ginto ang tubig.
Alam niyo po, somewhere in Lemery, Batangas. Sino nakarating na ng Lemery, Batangas? Ang meron po diyang barangay, Barangay Payapa. Ang hirap ng tubig dyan, mga kapatid. Napakapayapa, walang tubig. Alam niyo po ba, Huwag po kayong mag-gross sa akin, ha? Alam niyo po, yung kanilang pinaghugasan ng bigas, ginagawa pa nila yung panghugas ng plato. Kasi doon ang mga kuhanan ng tubig, yung bomba na, yung ang habang trosong ganun, na pag ikay bata, ay pag sumakay kay dala ka pa, itaas na gano'n. Yung gano'n, Alam niyo po ba, meron pong, doon po sa amin nung sa mga pinsan ko doon sa Kalawan, sa amin po napakasagana ng tubig. Sa amin po pagka August, during the rainy season sa August, sa amin hindi mo na iyaano yung mga poso, hindi mo na bobombahan ganon. Kusa nang lumalabas ng tubig, hot spring pa yon, mainit pa yon, Kaya nung nagkasalan sa amin, dumayo yung mga kasi sila yung babae yung pinsan ko tuwang-tuwa sila sa tubig para silang nakaano doon sa mga ilog namin, talagang akala mo mga itik sila, Talagang lublub sila sa tubig, hindi na, gabi na, madilim na, naliligo pa yung mga iba, yung mga bata, kasi nga sabik sa tubig. Ganyan ang sitwasyon dyan. Alam niyo po mga kapatid, sabi sa akin, alam niyo po sa amin, napakahirap po sa tubig. Alam niyo po sa amin yung mga babae, iniipon pa nga po yung pinaghugasan ng bigas kasi yun po yung panghuhugas nila. Baka may ipa pa yun, Hindi ba? Imagine mo, ganun kahirap sa tubig. Samantala mga babae ngayon, meron pang mga, kung ano-anong, ba yun? Bahala na kayo. Diba? Ay yun doon ay hugas bigas. Abay, healthy yun, Kasi hugas bigas Oh. So, sabi dyan ni Elijah, bigyan mo ka ng konting tubig. Siguro, kung ikaw ang balo, pambihira ka naman. Alam mong tagtuyot, hihingan mo ko ng tubig. Kung kami uminom, sip-sip lang dahil nga tagtuyot, tapos hihingan mo ko ng tubig. Pero ito po, sometimes, may hinihingi ang God sa atin na mahirap ibigay. O maaring pwede kang magbigay, pero hindi mo talaga ibibigay ng plenty. Hindi mo talaga ibibigay ng marami. Ibibigay mo ng kaunti lamang. Bakit? Kasi ang nakikita mo ay yung kawalan. Mga kapatid? Kahit sa pagbibigay, sometimes kaya ka hindi makapagbigay ay dahil nakikita mo kung ano na lamang yung natitira sa'yo. Pag si Lord ang humingi, sigurado may balik yan. Si Elijah ay representative ng Lord during that time because he is a man of God and he is instructed by God to go. So, ang sabi ni Elijah, give me a little water. Hindi nahingi ang Diyos ng malaki sa'yo. Hindi ka hinihingan ng Diyos. Pagka sinabi ng Lord, tithes nga lang hinihingi ng Lord sa'yo Diba? Pag humingi si Lord, 10% lang ang hiningi ni Lord, 90% sa'yo. Sino mas malaki? Sige nga po, nawala na tayo. Hello, nandiyan pa po ba tayo? Alam mo, hindi si Lord humihingi sa'yo ng malaki. Binigyan ka ni Lord ng 6 na araw na magtrabaho. 1 araw lang ang hinihingi ni Lord sa'yo. Malaki ba yun? Hindi po ba? Hindi si Lord nahingi ng malaki sa'yo. Parang sabi ni Elijah, give me a little water in a cup. Bigyan mo lang ako ng konting tubig. Hindi sinabi ni Elijah na bigyan mo ako ng 1 galong tubig dahil uhaw na uhaw ako. Dahil simula dun sa desert, nagpunta ako dito, uhaw na uhaw ako. No. Elijah said, give me a little amount.
gave me a little water in a cup. Ano? Ganyan din hinihingi ni Lord sa'yo. Hindi ka naman hinihingi ni Lord ang lahat ng time mo. We have 24 hours. Lahat tayo. Ang 8 oras, bigay mo sa trabaho mo. Ang 8 oras, itutulog mo. No? Yung 8 oras, ilang doon ang ibinibigay mo kay Lord? Aray. Aray, nako. Ilan? Hindi mo ba? Baka papagkwentuhin ko sa inyo si, tungkol sa kalabaw eh. Ha? Di ba? Kaya mga kapatid, alam niyo kung bakit tayo pag minsan nahihirapan sumunod sa Diyos? Kasi hindi natin pinakikinggan si Lord. If we obey and we heard the word of God, hindi tayo mahihirapan. Marami nagsasabi sa akin, Pastor, hindi ka ba nahihirapan? Hindi ba kayo nahihirapan pamilya? Linggo, maghapon kayo sa church. Lunes, Bible study kayo, nagtrabaho ka maghapon, Bible study sa gabi. Martes, nagtrabaho ka maghapon, Bible study na naman. Miyerkules, nagtrabaho ka maghapon, Bible study na naman. Ha? Naglo-long drive pa daw. No? Bakit ka mahihirapan? Si Lord ang source ng iyong kalakasan. Amen po ba? Kaya mga kapatid, I challenge you this ngayong year na to, U-turn tayo kay Lord. Lord, U-turn ako sa iyo. Bakit nga yung mga yon nabibigyan mo ng kalakasan? Bakit nga yung mga yon meron silang pangangailangan, pero na pinupunan mo, pero nabibigyan ka pa rin nila ng time. May 8 oras kang free kung tutuusin. How many hours you spend to God to that 8 hours? Saan mo inilalagay? Inilalagay mo pa rin sa trabaho mo. Inilalagay mo pa rin saan? Sa pagtulog mo. 4 na oras na nadagdag sa trabaho, 4 na oras na dagdag sa tulog. Ano? Kaya, okay, humingi lang siya ng maliit, mga kapatid. Maliit lang ang hiningi. Maliit lang ang hiningi niya. Amen. So, dito, tinetes ni Elijah ang babae. Anong sabi niya sa verse 9? Anong sabi niya sa verse 9? Anong instruction ni Lord? Go and live there in the village. Ang sabi niya doon, I have instructed a widow there there to feed you. May instruction na ako sa babaeng balo na pakakainin ka. Pero hindi alam ng babaeng balo na gagamitin siya ni Lord. Pero alam ni Elijah na gagamitin ang balong ito ni Lord. Pero hindi alam ng balo na gagamitin siya ni Lord. Ikaw din, hindi mo rin alam na gagamitin ka ni Lord. Kaya ikay dumadaan sa testing kasi tinitingnan ni Lord kung magiging faithful ka o papasa ka sa paggamit sa iyo ng Panginoon. Amen. Tingnan po natin ha. Now, the 2 trials of the widow. May trials yan dadaanan. Ang una ay trials of provision. Ang pinakamahirap na banggain pagdating sa ating commitment sa Lord, pag-provision ang pinag-usapan. Kasi lilistahan ka ng napakarami. Ang daming bayarin. Meron akong bills, meron akong mortgage, meron akong insurance, meron pang asthma. Kasama yon, no? Yung mga taga-Pilipinas na maraming asthma. Asmani ng asmani. Kaya napakahirap mag-reply sa mga message pag minsan. Pagka sinabing kumusta ka, alam nyo, dapat isagot mo, ako ay walang pinag-iba. Kasi pag sinabi mong, I'm okay. Sabihin sa'yo, baka naman meron kang Kaya ang isagot mo, kanta. Kasi akala niya, pinakakanta mo lang siya. No?
Ikaw ay walang pinag-iba, ganyan pa rin nang tayo ay huling magkita. Mabubwisit yun. Nakakabwisit naman to, wag na nga. Kala ko pa naman makakahiram ako, makaka-asthma ako. Ano? So, first is the trial of provision. Mga kapatid, most of the Christian, they cannot serve God because of they fear for lacking of provision. Pero sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, i-unlock ni Lord ang provision nating nakakandado ngayong taong ito. Amen. Give, and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over. Ha? Siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala ang ibibigay sa iyo ni Lord pag marunong kang magbigay. Pag hindi ka kuripot, hindi rin kuripot si Lord sa iyo. Kaya lang nakakahiya kay Lord, kahit kuripot ka, binibigyan ka pa rin. Ano? Taas ang kamay ng mga kuripot. Praise God. Alam ko naman walang kuripot dito. No? Lahat naman tayo generous. Ha? Tamo ha? Shall men give unto your bosom? Alam niyo yung bosom, yung iyong palabigasan, yung bodega. For with the same measure that you made, therewith it shall be measured to you again. Mga kapatid, no? Halimbawa, nagbigay ka ng isang kutsara kay Lord. Halimbawa, nagbigay ka ng 2 lumpiang sariwa. Ano? Tapos, nagbigay ka ng isang kutsara kay Lord. Sabi diyan, good measure, ang sabi diyan, kung anong panukat ang iyong gamitin, doon ka susukatin ni Lord. Bibigyan ka rin ni Lord ng 2 kutsara. Pastor, di parehas lang pala. Yes, 2 kutsara din ang bibigay ni Lord. Pero tandaan mo, ang sabi ng Bible, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Gaano kalaki ang Diyos na yan? Gaano kalaki ang kutsara niya? You cannot measure the spoon of God. Kaya yung 2 kutsara niya, baka natabunan ka. Ano? Kaya kung malaki ang ginawa mo, malaki ang ginamit mong takalan, aba, kung ang ginawa mong takalan ay pala, papalahan ka rin. Kaya si Brother Roel lagi pinagpapala. Kaya pag kayo pumunta sa Canada, talagang pagpapalain ka. Lahat tayo ay nagpapala. Kung gusto mo, sabi ng mga taga-Pilipinas, talaga kayo mga taga-Canada, talagang kayo pinagpala. Yes! Every winter, nagpapala kami. Ng snow. Ano? Amen. So, sabi ng babaeng balo, but she said, I swear by the Lord your God. Ha? I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread. Ha? Parang kulang yata yung verse ko. Kasi humingi siya dito ng tubig, hindi pa nakakalayo, katatalikod pa lang ng babae, dagdagan mo na rin ng tinapay. Siguro, masyado naman itong bisita kong ito Wala nang tubig Nahingi pa ng tinapay, ano? So, ang sabi diyan, I swear by the Lord, your God, that I don't have a single piece of bread in the house. And I have only a handful. 1 dakot. Sabi mo nga, 1 dakot. Gano'n ka 1 dakot? Yan, 1 dakot, ganyan. A handful of flour left in the jar. 1 dakot na harina and a little cooking oil in the bottom of the jar. Ay talagang kukunti na, ano? Nakaranas na ba kayo ng gano'n? Yung hinihintay mong tumulo yung mantika? Hindi ba? Alam niyo nung araw, no, kay bata pa,
Yung mga toyo, ano, hinihintay. Sa bahaw, ano, ang tagal naman ito. Ganon. Ibig sabihin, talagang wala. Ano? Ay ganun yan, no? In-specified pa, bottom of the jar. Talagang na doon sa ilalim ng bote, ng lalagyan. I was just gathering a few sticks to cook this last meal. Kaya nga ako'y nangunguha ng pat-pat. Nangunguha ko ng siit. Kasi maliit lang yung iluluto ko. Hindi ko kailangan ng malalaki dahil hindi naman bulalong lulutuin ko. Ano? Kaya ang kinuha ko ay maliliit lang dahil, anong sabi dyan, tingnan niyo mga kapatid ha. And then, my son and I will die. Sometimes, kumikilos si Lord pag nasa dulo ka na talaga ng wala. Di ba yung mga taga-Israel, papatay na kami ng mga taga-Egypt na ito. Moses, papatay na kami. No? Pero ano nangyari? Hinati ni Lord ang dagat at nakalambas sila. At sinong pinatay ni Lord? Yung mga humahabol sa kanila. No? Kaya kung may humahabol sa iyo, yung mga demonyong humahabol sa iyo na ibinabalik ka sa dati mong buhay, sabihin mo kay Lord, Lord, gawin mo silang kagaya ng mga taga-Ehipto. Lunudin mo sila. Ano? Kasi alam nyo, yung mga bagay na napagtagumpayan mo, yung mga bagay na isinuko mo kay Lord, mumultuhin ka niyan. Babalik yan sa'yo. Kakatukin ka niyan. Tuk, 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 tuk. Lalo na pag ikaw ay nanghihina sa pananampalataya mo. Tutok-tok yan sa'yo. Pero sabihin mo, hindi kita kailangan sa buhay ko. Lord, lunudin mo yung mga yan. Pagkatapos nito, ay kami mamamatay na. Bakit? Wala na. Hindi po ba? Last meal na nila yon. Last bread and oil. Ha? Pero, anong instruction ni Lord kay Elijah? Gagamitin ko ang babaeng yan. Pero ang alam ng babaeng ito, mamamatay na kami. Kaya hindi mo alam na baka bukas, gagamitin ka na ni Lord. Hindi lahat ng setbacks at mga masasamang bagay na nangyayari sa iyo ay talagang masama. Kagaya ng sasabi ko sa inyo kanina. Akala ko, nawalan ako ng trabaho, akala ko, wala na, hindi na kami mahal ni Lord. Pero yung pala, yun ang ginamit niya dahil doon nagsimula ang aking ministry. Ano? Kaya ikaw, halimbawa nawalan ka ng trabaho, halimbawa ikaw ay hindi ka nakapasa sa interview, o ikaw ay iniwan ng mga kaibigan mo, huwag kang malulungkot. Bakit? May plano ang Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya pag kayo kinawalan ng trabaho, praise God. Promotion to. Amen? So, ang akala ng babae, mamamatay na siya. Mga kapatid, hindi gumawa ang Diyos sa'yo para ikaw ay ipahamak. Ano? Ang plano ng Diyos sa iyo ay good future. Amen? So, good future ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya, anong sabi diyan? Verse 13, ang sabi diyan, but Elijah said to her, ang sabi ni Elijah, don't be afraid. Go ahead and do just what you've said. Ang sabi ni Elijah, bigyan mo rin ako ng tinapay. Ang sabi ng babae, wala po. Isang dakot na harin at konting langis at namulot ako ng patpat at pagkatapos noon, pagkakain namin ito, mamamatay na kami. Ano? Ang sabi ni Elijah, don't be afraid. Ano man ang problema o pagsubok na dadanasin mo ngayon taong ito o maaring dinadaanan mo ngayon, ang sabi ng Lord sa iyo, don't be afraid. Amen? Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Ano? Sabi nga sa kanta, huwag kang bibigay. Huwag kang magsasawa. Ano? Kaya, makita mo na, ang sabi niyan, gawin mo kung ano yung, gagawin mo. Ano bang gagawin niya? Magluluto.
ng ano? Ng kaunting flour and oil. Tinapay. Sige, gawin mo. Gawin mo yung gagawin mo. Ang sabi diyan, but make a little bread for me first. Gawin mo, ang gagawin mo, yung sinabi mo, pero yung lulutuin mo, ibigay mo muna sa akin. Ano ang nature ng tao? Ha? Ang nature ng tao, bago niya ibigay ang iba sa iba, amin muna. Abay, ito na nga ang huling pagkain namin. Mamamatay na kami ng anak ko, ibibigay ko pa sa iyo. Ano ka, sinuswerte? Oh, di ba? Di ba ganun ang nature ng tao? Kaya sometimes ang hirap natin magbigay. Bakit? Kasi yun ang nasa isip natin lagi. Nakikita ang pananampalataya, ang kalaban ng pananampalataya, ang mga bagay na nakikita, ikakunti na, ikukunti na, tapos bibigay ko pa sa iyo. Sinuswerte ka naman. Ha? Ay di sa halip na kami mamamatay ng busog, mamamatay kami padilat. Kasi wala kami pagkain. Hindi ba? Kaya nga mga kapatid, alam nyo, talaga, faith lang talaga eh. Ito po, panis na itong testimony kong ito. Pero ite-testify ko pa rin. Noong ako nasa Pilipinas, may mga pagkakataon na yung tauhan ko na po, dadating sa amin, boss, pwede bang bumali? Wala kaming project. Saka nakakita ng babali ang tao mo, wala naman kayong ginagawa. Saka nakakita ng ganung bagay. No? Wala naman kaming project. Sabi ko, bakit ba? Ano ba kailangan mo? Boss, pambigas lang. Pambigas lang. Ay di sasabihin ko sa asawa ko. Nandito si nabali ng sasabihin, di ba wala kang project? Ayo nga, ako ngayon dito lang nakakita ng mga taong nabali kahit wala tayong project eh. No? Sabi ko, kaya lang pambigas lang daw eh. Pagtingin namin sa palabigasan, 2 saing na lang natin ito. No? Ay di, sige na, bigyan natin. Dumating po sa point na gano'n, no? Pinakita ko sa kanya, dala-dala ko yung bigasan para maniwala siya. Sabi ko, wala na rin kaming bigas. Ha? Pero hahatiin ko ito. Kalahati sa iyo, kalahati sa amin. No? Hinati ko. Tapos, sabi ko, boss, salamat po. Lulugawin na lamang namin, ano? Umalis ako noon, yung time na yon, umalis ako. May pinuntahan ako somewhere. Pagbalik ko, may nakabalandrang isang sakong bigas doon sa terrace. Sabi ko, aba, praise the Lord. Nagbigay ako ng isang saing na bigas. Saan galing to? Sabi nila isa noon, Daddy, may pinapadala daw dito ni yung isang sako binibigay daw sa atin. Di ba ganun kagbuti ang Panginoon? Ay kung sinabi ko na, kakaunti na nga to, 2 saing na nga lang to, hingin mo pa. Hindi. Mga kapatid, alam mo, mararanasan mo ang himala ng Panginoon at ma-appreciate mo kung gano'ng kabuti ang Diyos sa iyo sa mga pagkakataong wala ka na. At ibigay mo, i-release mo kay Lord. Kasi kay Lord mo, i-release yan. Bakit? Ang sabi ng salita, datapwat ginawa mo sa kaliit-liitang ito, sa akin mo ginagawa. Kaya ang mga mananampalataya, lahat ng kanyang ginagawa, kay Lord mo ginagawa. Amen? So, kaya sabi niya, pero unahin mo muna ako. Ano? Sige, gawin mo gagawin mo, pero unahin mo muna ako. Ang sabi niya, then, use what's left to prepare meal for yourself and your son. Ano ka ba, hibang? Ito na nga lamang. Kukunti na nga lamang, iisang dakot na nga lamang to. Tapos sasabihin mo, yung matitira, iluluto namin. Ay, luko-luko pala itong taong ito. Hindi ba? Pero anong ginawa ng babae? For this what the Lord, the God of Israel says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and the crops grow again. Pero ito, ang sinasabi ko sa iyo, sinasabi ng Diyos ng Israel sa iyo na hindi pagkukulangin ng harina at langis ang iyong lagayan hanggang sa dumating ang ulan.
Ganyan din ang sinasabi ng Lord sa atin, mga kapatid. Ano? Hindi pagkukulangin ni Lord ang lahat ng pangangailangan mo ngayong taong ito. Basta't ikaw ay marunong sumunod. Amen? Bakit? Tingnan mo. So, she did as Elijah said, and she and Elijah and her family continue to eat for many days. Kaya they are happy live together. Ang mga karatig nilang yung nangangamatay ng padilat. Ang mga kapitbahay nila. Bakit? Walang makain, walang mainom. Pero doon sa bahay na yon na pinapasok ng babaeng balo, ang man of God, ang presence of God, sila'y kumakain ng masaya at sapat. Amen? Nakita natin ang kagandahan, ang kabutihan ng Panginoon. Ha? Mga kapatid, kaya alam nyo, lagi ko siya sabi, bakit ibinebless yung mga bahay na may mga nagbubukas ng Bible study? Nandun ang presence ni Lord eh. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, pag sinabi ng Lord na, sa'yo na, alam mo, magpagawain ka dito. Ay nako, hindi kukulangin ang lahat ng pangangailangan mo. Bakit? Kasi nandun ang presence ni Lord. So, ang sabi dyan, in the container, just as the Lord had promised through Elijah. Kanino nag-promise si Lord? Kay Elijah. Kanino nag-manifest? Sa sumunod na babae. Kaya mga kapatid, ang pagsunod ay napakahalaga. Ang pagsunod ay napakahalaga. Amen po ba? So, because she obey, ang sabi dyan, because she obey, the Lord unlock. Inunlock ni Lord alin? Ang kakapusan. Hindi naubos ang kanyang harina. Hindi naubos ang kanyang langis. Bakit? Kasi sumunod ang babae. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, sunod-sunod lang. Pag sinunod mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka pagkukulangin ni Lord. Amen. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ka pagkukulangin ni Lord. Number 1 test, trials of provision. Anong kailangan nila? Pagkain, unlock. Why? Because the widow obey. Last, trial of life. Ito sa buhay naman natin to. Maaring sagana ka nga. Marami kang ang pera. Pero, nag-aalala ka pa rin. Meron ka pa rin worries. Meron ka pa rin anxiety. Alam nyo, yung mga terminology yan, hindi vocabulary ni Lord yan. Anxiety, depressed, hindi yan vocabulary ni Lord. Okay, basa po tayo. And human hands serve his needs, for he has no needs. Sino daw nagbibigay ng buhay? Ang Diyos. He himself give life and breath to everything, and he satisfies every need. So, ibig sabihin, ang nagbibigay ng buhay ay Diyos. Amen. So, kung ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos, pag ang problema mo ay regarding sa buhay mo, si Lord ang kailangan mo. Amen? Hindi mo kailangan ng kumpare mo, hindi mo kailangan ng kumare mo, hindi mo kailangan kung sino man tao, ang kailangan mo ay si Lord. Tingnan po natin to. Basa po tayo. Sometimes later, the woman's son became sick. He grew worse and worse, and finally, he died. Natapos ang kanyang problema, hindi sila namatay sa gutom. Di ba? Ano sabi ng babae? Kakainin namin tong konting to at mamamatay na kami. Hindi nagkatotoo na namatay sila sa gutom. Pero dito, nagkasakit ang anak. At dahil doon, siya'y namatay. Do you think that it is an accident that the son was died? This is a plan of God. So,
Ang sabi niya, namatay. Then, she said to Elijah, sinabi niya kay Elijah, "Oh man of God, what have you done to me? Have you come here to point out my sin and kill my son?" Nature ng tao, pag may nangyaring masama, sisisihin ang kapwa. Totoo, hindi? Totoo. Bakit? Yun ang minana nating kasalanan. Ang sabi ng Lord, kinain nyo ba? Opo. Lord, gawa po nitong babaeng tong binigay mo sa akin. Ang sabi ng babae, "Ay Lord, hindi ako yung ahas Oo. Pasalamat ka, wala ka doon. Kasi kung nadong ka, present ka, hindi Lord, ito si Jackie ang may ano nito eh. Ito si Edwin eh. Itong si Lani eh. No? Ganun ang tao eh. Turo ng turo eh. Pag tayo nagturo, tatlo yung nakaturo sa atin, dalawa lang yung itinuturo mo, tatlo yung nasa sayo. No? Kaya, ang sabi ng babae, a man of God, "Oh man of God, what have you done to me?" Ano ba itong ginawa mo sa amin? Sa akin. "You have come here to point out my sin." Ang sabi niya, ikaw ba'y pumunta dito? Para kami parusahan dahil sa aking mga kasalanan? So alam niyo, ano pinakamagandang in-expose dito ni Lord? That the widow admitted that she is a sinner. Inamin ng babaeng balo na siya ay makasalanan. Sometimes kaya hindi makagawa ang Diyos sa ating buhay, alam nating nagkakasala na tayo, hindi pa natin maamin. Hindi naman po ang Diyos ay mahirap lapitan. Ang Diyos ay napakabait at mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang mahalaga lang sa Diyos, aminin mo na ikay nagkasala. Aminin mo na makasalanan ka. Aminin mo na may mali ka. Dahil dito, dahil sinabi niya na na ikaw ba'y pumunta rito upang ako'y singilin sa aking mga kasalanan? Pero anong sabi ni Elijah? But Elijah replied, "Give me your son." Ano ba ang problema ng babae? Ang problema ng babae, patay ang kanyang anak. Yun ang problema. At hindi madaling problema yon, mga kapatid. Ang problema ng babae ay hindi madali kasi namatay. Pag sinabi mong patay, in our human perspective, it's the end. Wala na. Patay na. Hindi po ba? Pero sabi ni Elijah? Give me your son. Kapatid, anong problema meron ka? Bigay mo kay Lord. Give it to the Lord. Any kinds of sickness, any kinds of troubles, any kinds of problems, kung may pinagdadaanan ka, pinagdadaanan kayo, ibigay mo kay Lord. Give me your son, ang sabi ni Elijah. And he took the child body from her arms, carried him up to the stairs, to the room where he was staying, and laid the body on his bed. Ibinigay, ito na ang anak kong patay. Alam niyo, ito ang isang napakagandang karakter nitong babaeng to eh. Napakamasunurin niyang kagaya niyo. Ba't kayo natawa? Umamin kayo, tapos natawa kayo. Diba? Sabihin mo nga sa sarili mo, sabihin mo pangalan mo. Pangalan mo, sabihin mo. Masunurin ako. Sige, lakas mo, pangalan mo tapos masunurin ako. Lord, narinig mo po yung kanilang mga declaration. Sila po ang nagsabi na sila'y masunurin. Amen! So, binigay. At anong ginawa ni Elijah? Kinuha ang bata, dinala sa itaas, at inagkulong sa kwarto. Nagkulong. Pagkatapos, then Elijah cried out to the Lord. Mga kapatid, iba yung prayer, iba yung cried out. Ang cried out ay pananalangin. Lalagyan natin ng illustration.
Taas ang kamay ng mga nanganak ng normal dito. Yan, mga nanganak ng normal. Paanong iyak ang ginawa nyo? Sige nga, pwede ba kayo mag-describe ka? Yung isa man sa inyo nag-describe kung paanong iyak ang ginawa nyo nung kayo nanganganak. Yung pag sinabi ng kamadrona o ng sinabi ng doktor o sinabi ng okay, ha, ire, push. Paanong sinasabi mo? Paano? Ganito, pag sinabi ng kamadrona ng push, ganun ba? O ano? Anong kasama nung pagsabi ng push? Push! Anong sabi mo? Hi. Ganun ba? Paano? Ay, baka si nanay pa, 12 iri yun. Paano? Ikaw ba'y sumisigaw? Pag minsan minumura pa yung asawa. Alam nyo, meron sa amin, no? Kasi sa bukid, kung manganak ang mga babae sa bahay, kaya rinig ng mga kapitbahay, ikaw na walang hiyang, Tonyo ka, hindi ako ulit. Kinaisang taon ng buntis na naman. Hindi ba? So, makikita mo, cried out. Ganyan ang ginawa ni Elijah. Ganyan ang panalangin ni Elijah. Hindi si Elijah na nalangin na nakahiga ang bata. Lord, pagalingin mo naman po itong batang ito. Panginoon, utang na loob, pagalingin mo po siya. Hindi ganon ang ginawa ni Elijah. Lord, tulungan mo po ang gumaling. Ganon ang ginawa ni Elijah ang panalangin. Mga kapatid, that is the powerful prayer that you can make if you have a big problem. Alam niyo mga kapatid, nung ako ay kukuha ng IELTS, nung kukuha ko ng IELTS, nanalangin ako kay Lord ng ganyan, gulong ako sa Lord, alam mo po, hindi po ako nakapag-review ng review center dahil wala akong pera, pero Lord, ikaw lang po inaasahan ko, Panginoon, Lord, tulungan po ako. Ganun talaga, cried out ako. Ano? At pagkatapos ay nakapasa ako kay Lord. Nakapasa ako. Tapos, ganyan ang ginawa ni Elijah ang pananalangin. Kaya mga kapatid, I challenge you, if you have problem, don't only pray, cried out to God. Ano? Lalo na yung mga malalaki mong problema, relationship, kung gusto mo, yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, hindi nakakakilala sa Panginoon, i-cried out mo. I-cried out mo kay Lord. Isigaw mo kay Lord. Why you have brought tragedy to his widow, who has opened her home to me? Lord! Ano? Bakit nangyari ito sa mag-inang ito na nagbukas ng pintuan sa iyong anak, na nagbukas ng pintuan sa iyong lingkod? Bakit ganyan? Causing her son to die. Lord! Ano? Tapos ano pa? And he stretched himself out over the child 3 times. Anong ginawa niya? Mga kapatid, kaya sometimes kaya nagkulong sa kwarto si Elijah kasi sometimes the man of God may ginagawa silang bagay na pag minsan hindi maiintindihan ng tao. Imagine mo, dinaganan niya yung bata. Dinaganan niya yung bata. O, tingnan mo, and he stretched himself, out over the child 3 times. And cried out to the Lord. Nakadagaan siya sa bata, Lord! Baka nabingi yung bata kaya nagising. Ano? Hindi po ba? Alam niyo po, lalo na sa deliverance, pag minsan may mga weirdong ginagawa. Kaya pag minsan hindi mo maintindihan. Ano? Meron po akong isang kasamang pastor, nung nasa conference po kami, nagkukwentuhan kami ng about sa deliverance ministry,
yung devil ay stubborn, ayaw lumabas, ano? Pagod na siya, ayaw lumabas, ano? Ano yung ginawa niya? Dumaan siyang ganun daw, no? Dumaan siyang ganun. Tapos, boom! Pinalo niya ganun yung... Alam ba, Pedro, halika. Umupo ka dito, ano? No. Kunyari na poses ka. Ganito nga, ganun. Wow! Gawin yung ganyan ka, ha? Kaya, tingin mo yan. Dali, ganun. Yeah, ganun. Alam nyo yung pastor, ano, nagkukwento siya. Ganito lang ang ginawa niya, oh. Nung ano na siya. Boom! Tapos biglang, ay ganyan nga, tihaya. Tapos biglang, okay ka na uli. Hindi siya nag-command, hindi siya nag-ano. Sabi ko, ba't ano ba yung ginawa mo? Pastor, inilagay sa puso ko ni Lord. Hatawin ko ng helmet of salvation eh. Di ba tayo may armor of God tayo? Tinanggal daw yung helmet of salvation. Boom! Minataw daw niya. Ay naamano eh. Di ba weirdo yun? Pero bakit lumaya yung tao? Kasi si Lord eh. Kaya minsan may mga weirdong gagawin. Imagine mo ito, halimbawa anak mo. Tapos makita mo dinadapan ni Elijah. Teka, baka ito yung homosexuality ng bat. Di ba? Ay dinadapan eh. Ay lalaki sa lalaki eh. Oh. Pero tingnan mo ha, at ano sabi niya? Oh Lord my God, please let this child life return to him. Habang siya'y nakadapa, sumisigaw siya. Habang siya'y nakadapa, umiiyak siya. Habang siya'y nakadapa, nakikiusap siya kay Lord. At anong sabi diyan? The Lord heard Elijah's prayer and the life of the child returned and revived. Amen? Hallelujah! Ano? Kaya baka yung wallet mo, patay na. Gusto mo ma-revive? Daganan mo. Lord, utang na loob, Lord. Di ba? Ano problema mo? Ha? Alam mo mga kapatid, nakakatawa lang, pero ang gusto lang ni Lord, yung makita ni Lord na talagang seryoso ka eh. Hindi yung nananalangin ka lang dahil masabi lang nanalangin ka eh. Ano? Kung ano yung mga gusto mong ipanalangin kay Lord. Ako natatandaan ko, di ba, pinagsulat ko kayo, ano yung gusto nyong tugunin ni Lord na panalangin. Ewan kung natatandaan nyo pa, yung mga isinulat nyo. Checkan nyo kung nagawa na ng Panginoon at yung mga iba doon na hindi pa nagagawa ng Panginoon, i-cried out nyo kay Lord. Lalo na kung salvation ng family nyo, i-cried out mo kay Lord. Amen? Amen po ba? Alam niyo po, sometimes sa Pilipinas, may pinupuntahan po kami lugar. Yung lugar, pag minsan ay bangin, hindi para kami tumalon. Para lang isigaw mo yung kabutihan ng Diyos. Alam mo yun, natatandaan ko, nandun po kami sa Camiguin. Alam niyo po yung Camiguin? Sa Mindanao yun, Clip yan, bangin yan, Tapos dagat yun, Talaga, sumigaw talaga ako doon. Lord, salamat po sa buhay na ito, Lord. Alam mo, napakasarap sumigaw. No? Kaya yung mga asawa natin, sigaw na sigaw eh. Dahil ang sarap sumigaw. Kapatid, pag halimbawa napapunta ka ng Jasper, ganon, samantalahin mo yung mga lugar na ganon. Isigaw mo ang kabutihan ng Panginoon. Pero ka magsisigaw sa kapitbahay nyo, ha? Baka itawag ka ng 911. Kaya, ang sabi diyan, then Elijah brought him down from upper room and gave him to his mother. Look, he said, your son is alive. Yung relationship mo, maaring sa pamilya mo, sa magulang mo, nakasamaan mo ng loob, sa kapatid mo, maaring sa asawa mo. Akala mo patay na. Kailangan mo lang i-cried out yan at mabubuhay uli yan. Amen? Yung matagal mo ng kaibigan, best friend mo, nagkatampuhan kayo, cry out to the Lord. Ha? At kayang buhayin ng Diyos
ang lahat ng patay sa buhay mo. Then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God and the Lord truly speaks through you." Sinong naluwalhati? Ang Diyos. Kanino? Sa buhay ni Elijah. Kaya mga kapatid, ipanalangin mo kahit yung mga kaibigan mo, yung mga kasama mo sa trabaho, classmate mo. Bakit? Pag ipinanalangin mo sila, ang matataas ay si Lord, hindi ikaw. Amen? Ano nangyari sa bata? Buhay na buhay ang batang kulot. Ano? Kaya praise God. At number 1, bakit nagkaroon ng provision? Because of obeying. Number 2, bakit nagkaroon ng breakthrough sa buhay? Because of admitting. Inadmit niya na siya'y makasalanan. Simula nung sabihin niya na siya'y makasalanan, naparito ka ba upang ako'y hatol sa aking kasalanan? Nung inamin niya na makasalanan siya, pinagpala siya ng Diyos. Amen po ba? Kaya ngayong year na to, mga kapatid, God unlock everything. He unlocked the divine favor for us. Tayo tumayong lahat. Hallelujah. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ko alam. O ano man ang gumugulo sa isip mo, kapatid, maaring yung mga bagay na yan ay hindi mo pa naisusuko sa Panginoon. Kaya ang mga bagay na yan ay nakakandado pa. But truly, God speak to you right now. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart